Palagi na lang po siyang galitin. Biglang iniwanan ka na lang, dala-dala yung iPhone 13 to 56GB na fully paid mo. So para sa akin, sir, mag-focus ka na sa sarili mo, yung tawag nila self-love. Pambansang sumbungan, handa kang ipaglaban ang programa ng ating buong sambayanan. Sir, tama ba? Ikaw ba lumalapit sa amin regarding dito sa issue mo sa dating live-in partner mo? Opo, sir. Ano po ba, sir, yung naging issue ninyo? Bakit kinakailangan niyo po magpabitag? Hindi na po siya mag-ano, sir, kung anong tawag dito, yung sa cellphone po. Kasi Sa cellphone. Anong klaseng cellphone to, sir? iPhone 13 po na 256 GB. iPhone 13, 256GB. Fully paid na ba to? Opo. Ano bang naging issue? Bakit kayo naghiwalay? Hindi ko rin po alam Kasi po, bago nangyari yon, palagi na lang po siyang galitin. Tapos, nagulat ka na lang, biglang iniwanan ka na lang, dala-dala yung iPhone 13 to 56GB na fully paid mo. Opo. Matanong ko lang, sir, sino nagbayad dun sa iPhone 13? Binili ko po yun, sir. As in, ikaw mismo ang bumili para sa kanya? Para sa akin po yun. Para sa So, paano naabot, sir, na yung iPhone 13 mo napunta sa kanya? Ganito po kasi yun. Isang araw na umuwi siya dito sa bahay. Ang sabi niya po sa akin, nawala daw niya po yung cellphone. Ay, hindi pala, parang sa sa work ata niya yun, nag-chat siya sa akin na nawala. So, okay. Sige, sir. Diretso tayo. So, nawala yung cellphone niya para pahiramin mo sana siya. Oo. Etong iPhone 13 ba, sir? Nirequest niya sa'yo, pahiram naman ako niyan. Ganun ba? O ikaw mismo ang willing na nagsabi, sige, Ako po mismo nag-willing na nagsabi sa kanya, sir, na hiramin niya muna. Kasi mas kailangan niya po yung cellphone So, nagsasama pa kayo nung time niyo, live-in pa rin kayo? Oo, nagsasama pa po. Matanong ko lang, sir, ilang buwan na kayo? Kung mga 3 buwan po. 3 months, tapos nag-live-in na kayo? Apo. Paano niyo, sir, nakilala itong tao na to? Magkalungsod kasi kami yan dun sa, sir, sa probinsya namin. So, parang kababayan mo dun sa probinsya? Nagkakilala din kami, sa Facebook lang din po. Sa Facebook? Sang parte, sir, ng Facebook? Nakita mo lang, in-add mo, minessage mo, or nakita mo sa Facebook dating? Saan mo, sir, nakita Sa yan? dating po ata. Tapos nag-meet na kayo? Pero matagal na panahon na naging friend kami sa Facebook po. So, matagal na kayong naging friend? Apo. Ngayon, sir, matanong ko, naging masaya ka naman dun sa pagsasama ninyo? Okay, okay naman po. Mabait naman po kasi yan nung una. Nung una, bakit? Anong nangyari nung pangalawa? Hindi ko din po alam kasi lately ko lang din nalaman na may mga sinasabi na rin po siya dito sa mga kapitbahay namin na binubugbog ko daw siya. May mga ganun daw. Oo, kasi ako hindi naman po talaga ako pala kausap So, dito. kung may mga ganun siya sinasabing issue, sir, sa tingin mo, anong dahilan kung bakit ka iniwanan? May nagsabi lang din po sa akin na, yun nga, siguro may siya dun sa katrabaho niya. Dahil sa trabaho? Ano ba kayo, sir? Nagkaroon ba ng point na dahil sa trabaho, naging LDR kayo o talagang full-time live-in kayo? Dito po, nagsasama po kami, nagli-live-in po kami. Pero hindi po kami madalas kasi minsan, umaga po kasi umalis na ako, 7:00 ng umaga. So wala na kayong banding? 10:00 siguro, naabutan ko na yan sa bahay kasi minsan tulog pa siya. Okay. Sige, sir. Balik tayo, sir, sa issue ng iPhone 13 mo na nakuha niya. So, pinahiram mo, biglaan umalis, tapos hindi na bumalik sa'yo at gusto mo sana makuha yung iPhone. Tama ba? Opo. Gusto ko sana makakaso po, sir, napablock ko na po sa NTC. Kasi nanggaling po ako sa PAW office. Okay. So, napablock mo na sa NTC, sir. So, ano pong gusto niyo mangyari dito sa aming tanggapan? Yun po sana po. Kung maaari sana, paano ako sa kanya? Ipa-refund ko sa kanya. Kasi sayang din naman yung binayad ko dun. Magkano ba nabayad mo dun? Kasama po sa sa charger ata, nasa mga 62 ata yun na 62K. Kasi 2 gigs ko yun sir 2 gigs. Sige, sir, ganito akin, personal advice, masasabi ko na lang diretso sa'yo, na itong si babae mo na dati mong ka-live-in, mukhang nagkaroon lang kayo ng problema, kaya naghihiwalay kayo. Ngayon, dala-dala niyo yung cellphone, nabayaran mo na yung cellphone also as well. Sa tingin mo ba, sir,
talagang hahalughugin mo yung buong mundo para lang mahanap yung cellphone, mahanap yung tao para mabayaran lang niya yung cellphone sa'yo? Una po sir, unang-una po, gustong-gusto ko lang po talaga mabawi yung cellphone. Sa katagalan po na parang malabo po yung mangyari na makuha. Sa tingin mo ba sir, talagang pakay mo yung cellphone o meron pang kahit papanong nag-hope ka na makita mo pa rin siya in person? Wala na po iba talaga sir. Cellphone lang po talaga yung pakay. So, matanong ko lang no sir, sa tingin mo ba worth it ba ang panahon, ang paghahabol sa kanya at paghahanap sa kanya para dito sa cellphone? At Ganito kasi sir, pinaghirapan ko din po kasi yung perang pinambili doon. Ginano na lang niya agad. Doktora Camille, ano pong masasabi niyo advice dito kay sir? Pinakinggan ko nga yung kanyang istorya. Okay, siguro unang-una, no, pagdating sa ganyan mga pagkakataon, alam naman natin, pag tayo nagkaroon ng mga partners, hindi natin maiiwasan na talagang may mga bagay-bagay na magugulat ka na lang na kinuha pala itong mga gamit na ito. Yes. Basically, siguro mga tao kasi kumisan talagang nagkakaroon ng tinatawag nating attachment dun sa mga gamit na yun, lalo na kung sinabi mong pinaghirapan. Yes. Pero kung ito sa sitwasyon na ito na talagang very, sabihin natin, parang suntok sa buwan, mahanap pa uli makuha pa yung cellphone na yan. Pangalawa, definitely, hindi ito gagamitin dahil na-block na, maaring ito nabenta na kung saan, baka sa Green Hills, tapos na-unlock na rin yan. Yes. alam mo naman yung mga ganun. So talagang hindi mo na rin mahahanap yung cellphone na yan. I think ang dapat mong isipin dito, kung ano yung takeaway dito or yung sinasabi nating lesson learned. Kasi pag nakita mong maigi at nagkaroon ka ng realization na meron kang natutunan dito sa relasyon na to, dun mo maiintindihan na hindi mo na kinakailangan hanapin pa kung saan yung cellphone na yan. Kung hindi, gumawa ka ng paraan na magkaroon ka ng bagong cellphone at intindihin mo kung paano mo pangangalagaan yung sarili mo nang hindi ka maloloko ulit. Kaya ngayon, kung sakasakali na talagang sabihin mo, affected ka pa rin dito, naiisip mo yung parang nabudol ka sa relasyon na to at naapektuhan ka pa, tutulungan ka ng bitag para pumunta sa akin o kaya naman magpakonsulta ka, libre yun para sa ganun, ma-debrief kita para maintindihan mo na hindi lahat ng bagay, lahat ng material na bagay, kailangan natin na yung ihangad pa. Kasi mas magandang maisip natin na maayos yung kalusugan natin pangkaisipan at yung ating kalusugan na sabihin natin physical health. May gusto lang sana ako ibigay na advice sa'yo. 3 months pa lang din kayo, nagkasama na kayo, nagka-live-in na kayo. Siguro sir, pagka bago pa lang ang relasyon, mag-iingat tayo sa pagbibigay lahat. Mga bagay, kung ano man. Kasi syempre, bago pa lang, pwede magkaroon ng problema. Trust will build eventually. Huwag po tayo kaagad magtitiwala sa tao na kinakasama natin. Ano po ba sir ang masasabi niyo doon sa sinabi ng doktora? Wala po na nga talaga sir na makuha ko po ulit yung cellphone. Kasi sir, kung akong tatanungin mo, mas malaki pang gagasusin mo sa paghahanap sa cellphone kesa doon sa makukuha mo galing sa cellphone. So para sa akin sir, mag-focus ka na sa sarili mo, yung tawag nila self-love. Focus ka sa sarili mo, mag-gym ka dyan, o kung gusto mong gawin, mag-gimmick-gimmick ka kasama mga tropa mo. Para lang sir sa kinabukasan mo at para fresh start ba para sa sarili mo. Okay sir? Okay po. Okay, maraming salamat sa iyo Ray ha, at sana naman kahit papaano nakatulong kami sa iyo ha. Sige po. Okay, thank you so much. Pambansang sumbungan, handa kang ipaglaban ang programa ng ating buong sambayanan.